Hello po, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon po sa ating lahat. Saan man panig kayo naroroon po. Ayan so ngayon sa napakagandang topic natin ngayon, ating pong tatalakayin patungkol po sa kaligtasan, kaligtasan natin, di ba? Okay, so hindi ko na patatagalin pa mga kapatid. Akin na pong ipakilala ang aking napakahusay na partner, si Kaburnok ng Factbusters PH. Hello po, Kaburnok. Ayan, magandang araw sa ating mga manonood and welcome po. To strive with you shall perish. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong taga-Sony. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Ayan, at ngayon ang tatalakay natin ay tungkol po sa kaligtasan sa pananaw po ng Iglesia Katolik. At sa ating episode ngayon, kapatid na Gabriel, ay titignan natin kung we will dwell sa ating talakayan sa pamamagitan po ng aklat ni Father Agustin Florentino. Ipakita natin. Yung title ng aklat niya ay Discovering the True Church. Ayan, napakagandang aklat. Iniibitahan ko po kayo na magkaroon po ng kopya nitong aklat na ito. At binabati natin yung may akda ng aklat, si Father Agustin Florentino. Magandang aklat po yung nakuha natin, yung kopya na nakuha natin. At pwede kayong bumili nito sa mga Catholic bookstore, lalong-lalo na sa St. Paul's, kapatid na Gabriel. Mga 150 lang yung bili ko nito, 150 pesos. So, bili na mga kababayan. It's an apologetics book na napakaganda. Maganda yung laman at marami po tayong matututunan. So, dito po natin ngayon kukunin yung ating topic, kapatid na Gabriel, tungkol po sa kaligtasan. Na siyang pananaw, ano bang pananaw ng Iglesia Katolika patungkol po sa kaligtasan ng tao? Ayan. So yan po ang ating tatalakayin ngayon, kapatid na Gabriel. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so umpisahan natin, sa Iglesia Katolika, alam ng iba po yung version ng ating kaligtasan sa ibang mga sekta. Kasi alam naman natin yung sa iba half-truth lang naman yung kanila half-truth lang. O halimbawa, yung sa mga taga-Iglesia ni Cristo, ni Manalo, yung sa kanila, para maligtas ka, ay aanib ka sa kanilang iglesia. Oo, yung gagamitin pang ang talata, Brother Gabriel, yung nasa Gawa 20:28, tapos yung nasalin pa nilang gagamitin ay sa Lamsa translation. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan o sa Ingles ay flock or fold?
Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. O sige nga, basahin mo nga kapatid na Gabriel yung sinasabi siya. Opo, ito po yung samilam sa translation po no na kanilang ginagamit mga kapatid. Ayan. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ. Ayan, hidiin pa yun which He has purchased with His blood. Ayan, yung Church of Christ daw, yan daw yung binili, kapatid na Gabriel, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya daw sila lang yung maliligtas. At yung kanilang pinagbabatayan na sila lang daw ang maliligtas, basahin natin yung 5:25 ng Efeso, Brother Gabriel. Opo, dito naman po sa may 5:25 po, ganito ang nakasulat. Ayan, husbands, love your wives, and even as Christ loved His church and gave Himself for it. Ayan po yung nakasulat po. Oo, at yan ay sa lamsa din. Ibang salin mo nga gamitin yan, ano? Basahin natin kapatid na Gabriel sa iba. Opo, ayan ibigin ninyo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayan po, Kaborno. Ayan. So yung pagbibigay ng sarili niya ni Kristo, yan po ibinigay daw niya sa kanyang iglesia. Kung susuriing mabuti, kung lalimang mabuti, hindi naman nakalagay doon sa Efeso 5:25 at saka sa Gawa 20:28 na yung iglesia ni Kristo lamang. Wala namang salitang only o lamang sa talata. Kung meron, sana maniniwala ako. Parang ganito, kapatid na Gabriel, ano? O pwede naman, di ba? Pwede mo naman sabihin, halimbawa, nakita ako ng kalbo sa mall, si Berto ang pangalan. Ibig bang sabihin, si Berto lang yung kalbo sa mall, Brother Gabriel? Hindi naman ganun yun, di ba? Oo, ganun yun. Ganun ang example. Halimbawa, yung statement, sasabihin ko, si Berto na kalbo ay nakita ko sa mall. Ibig bang sabihin, si Berto lang yung kalbo doon sa mall? Iba po yun, mga kapatid, di ba? So, ganun po yun. Yung sa kanila, lumalabas, yung pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nangyari siya, kapatid na Gabriel, during the judgment day na. Yan ang lumalabas doon kapatid na Gabriel diba? Which is, hindi naman sang-ayon yan sa Biblia. Ano? Tandaan natin, sa Iglesia Katolika, malalaman natin, at yan po ang ating tatalakayin, kung ano ba yung doktrina natin patungkol sa kaligtasan. Yung sneak peek lang yung ating tatalakayin kasi maraming malalalim pa dito kung paano, ano yung paraan, hindi natin tatalakayin. Yung ating tatalakayin, yung phases ng kaligtasan. Ayan, yan importante kasi yan. Para malaman mo kung paano ka maliligtas, kailangan sa Iglesia Katolika, alamin mo muna kung ano yung phases ng ating kaligtasan. Halimbawa, yung born again at saka Baptist, naniniwala sila, once saved, always saved. Oo. Bakit daw? Ikaw kung naniniwala ka na namatay si Kristo para sa iyong kasalanan at ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ligtas ka na daw kaagad, ligtas ka na. On the spot. On the spot. Oo, ligtas ka na. Ibig sabihin, yung kaligtasan at saka yung redemption ni Kristo sa krus, isa lang yun. So yan ang lumalabas dito. Which is unbiblical. Malalaman natin mamaya kung bakit, Brother Gabriel. So yan po ang ating tatalakayin. Ano? Sige, so ganito yon mga kapatid. Lahat ng tao sa mundo, isa lang yung goal natin. Bakit tayo nandito? Ano ba ang goal na yan? Basahin natin, kapatid na Gabriel, sa 8:36 ng Marcos. Pakibasa. Opo, ganito po nakasulat naman po sa Marcos 8:36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Ayan, klarong-klaro dito, kapatid na Gabriel. Ano bang makukuha mo bilang isang tao kung ang ending naman pala mapapahamak mo lang yung buhay mo? Ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Di ba? Ganun ang lumalabas? Opo. Ganun po yun. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel,
eternal salvation yung ating goal sa sanlibutan. Dapat yung ating buhay hindi mapapahamak. Gagawa tayo, sa tulong ng Panginoong Diyos, meron tayong ginagawa na paraan, Brother Gabriel, para tayo maligtas. Ganun po 'yon, mga kapatid. Eternal salvation. At ano po ba ito? Itong eternal salvation. Merong tatlong tenses ito o phases. Ano po ba ito? Unang-una yung past tense. Ano ba yung past tense? Yan ang mga sinasabi ng mga Baptist, Brother Gabriel, na si Kristo namatay para sa iyong mga kasalanan. Tama. Bakit? Siyempre, requirement yan Namatay na po si Kristo para sa kasalanan natin. Basahin natin, kapatid na Gabriel, sa Marcos din, 10:45. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po ang nakasulat po sa 10:45. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ayan, klarong-klaro dito sa ating binasa. Si Kristo po, itinubos po niya, past tense pala, itinubos po niya ang buhay niya para sa marami. At nangyari nga yan, sabi nga ng Apostol Pablo sa 1:4 ng Galacia, pakibasa, kapatid na Gab. Opo, ganito naman po nakasulat po sa 1:4, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ibig sabihin nito, Brother Gabriel, isa sa requirement para maligtas ang tao, kailangan merong pong magbigay ng sarili niya para sa ating mga kasalanan. Yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. 1:4 ng Galacia. Alam naman natin, Roma 3:23, ipakita natin sa screen. Ipakita lang natin, Ayon po sa Roma 3:23, kapatid na Gabriel, lahat mo ng tao ay nagkakasala. At yung tao, Brother Gabriel, dahil nagkasala siya, merong consequence doon sa kanyang ginawang kasalanan. Ano bang consequence? Sa 6:23 ng Roma, ipakita natin sa screen, kapatid na Gabriel. Saman po. Ipakita natin na yung kabayaran ng kasalanan kamatayan, Brother Gabriel. Pero hindi na tayo kailangang magbayad kasi meron nang nagbayad sa atin. Sino bang nagbayad? Sabi dito, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Klarong-klaro, ibig sabihin, dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, meron tayong chance, meron tayong kaloob na natanggap. Yan ang tinatawag natin na redemption, Brother Gabriel. Eternal redemption na tinatawag. Yan ang past tense na tinutukoy ng Iglesia Katolika. Past tense ng eternal salvation natin. Ayun. Di ba? Ngayon, puntahan naman natin yung present kasi kanina past tense. Meron namang present tense. Ano ba yung present tense na yon? Ipakita natin sa Juan 3:16, pakita natin sa screen. Opo, ganito naman po nakasulat po. Ayan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa binasa mo, kapatid na Gabriel, sabi dito na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ay past tense, di ba? Redemption. Ang kasunod, upang, ibig sabihin, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Ibig sabihin, kailangan mong sumampalataya. Yan po yung present tense. Ayun. Present tense pala yun kapatid na Gabriel. Ano ba yung pagsasampalataya na para kung gagawin mo yun ay hindi ka mapapahamak? Basahin natin. Paborito mong kalata to Paborito. Basahin natin 21:8 ng Apokalipsis, kapatid na Gab. 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang
kamatayan. Ayan, nakikita natin dito sa talata yung present at future tense. O dito, yung present, halimbawa, ikaw mamamatay tao ka. O yan ang example. O hindi ka nagsisi, hindi ka nagsampalataya, nagkaroon ka ng mortal sin, yung pagiging murderer, o di ba? O anong mangyayari, kapatid na Gabriel niyan? Sa future tense, hindi mo makakamit yung eternal salvation dahil sabi sa talata, meron kang ikalawang kamatayan. Papupunta ka sa dagat-dagatang nagdinigas sa apoy at asupre. O nakita ninyo? So ibig sabihin, merong present at future tense. Ayun. So klaro-klaro, dalawang tense na yung ating ibinigay dito sa talata. May past tense, may present tense na yan. So kung di ka sasampalataya, kasuklam-suklam ka, mamamatay tao ka daw, manggagaway ka daw, mapakiapid ka daw, etc. etc. Yan po, mga kapatid, ay may consequence. Hindi ka daw mapupunta sa sa langit, sa dagat-dagatang apoy ka daw mapupunta niyan. Oo, pero yung nagtitiis hanggang sa wakas, saan ba sila mapupunta? O itataas natin. Versikulo 6 hanggang 7, basahin mo kapatid na Gab. Versikulo 6, o ganito naman po ang nakasulat. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig na buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, yung nagtagumpay, sila yung magmamana ng mga bagay. Ano bang bagay yan? Sa verse 6, kapatid na Gabriel, sila yung iinom ng tubig. Sa verse 6, ayan, yung tubig na walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ayan, ibig sabihin, yan nga yung a glimpse of heaven, ika nga nila, no? Ayan, so ganun po yun. Pero, ulitin ko lang, natalakay na rin natin sa kabilang channel, hindi po yan si Kibuloy, kasi wala pang wala pang future tense. Kasi si Kibuloy daw yung nagpagumpay doon sa versikulo 7. Mali po yan. Ngayon, kapatid na Gabriel, sino ba yung yung tao na halimbawa ikaw mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Wala nang pong chance na mapupunta ka pa sa langit kasi nasa dagat-dagatang apoy ka na. Yes. At saka wala ring chance yung nasa langit na mapupunta pa sa dagat-dagatang apoy. Basahin natin kapatid na Gabriel yung 16:26 ng Lucas. Pakibasa, kapatid na Gabriel. 16:26, ganito naman po ang nakasulat po. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking panging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig na tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Ayan. So, klarong-klaro, wala nang makatawid mula sa impyerno, kung nandun na yon, wala nang makatawid papuntang langit mula impyerno. Yan ang ibig sabihin. So, klarong-klaro talaga. So, ibig sabihin, sa future tense, wala nang lipatan. Kung langit ka talaga mapupunta, sa langit ka na talaga mapupunta. Di ba? Ganun yan, kapatid na Gabriel. So, yan po ang objective natin. Na sa future tense ng ating eternal salvation, makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ganun po yun, mga kapatid. O, di ba? Amen. So klaro po yan sa Biblia. Ngayon, kapatid na Gabriel, may role po ba ang iglesia, kapatid na Gabriel, sa kaligtasan ng tao? Basahin natin ang nakasulat na ito sa Mateo 16:18. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, klarong-klaro, yung pintuan ng Hades, hindi daw magsisipanaig laban sa kanya. O ilipat mo nga yung salin na yan, kapatid na Gabriel, sa iba pang mga salin, kapatid. Pakita natin sa screen. Sa naman po, at ang sabi dyan sa MBB, at hindi daw makapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. O di ba? Biruin mo. Ibig sabihin, yung eternal, yung second life, Brother Gabriel, which is yung, halimbawa, kung ikaw mapupunta ka sa impyerno, o sana, hindi naman, hindi makapapanaig yun, kapatid na Gabriel, doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo.
Di ba ganun yun? Opo. O, ngayon, kapatid ng Gabriel, ito naman ang susunod. Ha? Tandaan din natin, Gawa 4:12, ipakita lang natin sa screen. Ano? Sa Sige po. 4:12, yung ating Panginoong Jesucristo, sa kanya po matatagpuan ng kaligtasan. Bakit? Siyempre, siya yung rason kung bakit ikaw nabigyan ka ng chance para maligtas, makamit mo yung eternal salvation na tinatawag. Doon yan nangyari sa past tense ng salvation, which is yung tinatawag nating eternal redemption. Ayun. Pero para sabihin na yung eternal redemption ay eternal salvation din yun, mali po yun. Parang si SLTV yun eh. Yun lang, pinag-isa niya po, no? Kinumbine Oo, niya. pinag-isa. Mali po yan, mga kapatid. Di po yan biblical. O, di po. Ganon po yun. So, lumalabas, kapatid na Gabriel, na ano po ba ang, ano po ba yung role ngayon ng iglesia pagdating sa kaligtasan ng tao? Nakikita natin, balikan natin, na doon sa Mateo 16:18, di naman kaya niyang doon sa 16:18 ng Mateo, ipakita lang natin sa screen, Brother Gabriel, hindi kayang makapanaig yung hindi makapanaig sa iglesia kahit yung kapangyarihan ng kamatayan. So lumalabas, kapatid na Gabriel, kahit kung yung dagat-dagatang apoy na yan, hindi kayang makipanaig doon sa iglesia na itinayo ni Kristo. At sure po, kapatid na Gabriel, lumalabas, yung ating kaligtasan, meron tayong kinakapitan doon sa iglesia na itinayo ni Kristo. Ayun. So kung yung iglesia mo iba yung nagtayo, good luck na lang. Ganun yun, ano? Dapat si Kristo yung nagtayo. Di ba ganun yun? Opo. Mahirap yan, Brother Gabriel. Baka kawawa ka, lalabas niyan. Ika nga sa 13:50 ng Mateo, basahin natin, kapatid na Gabriel. Opo, ganito po ang nakasulat naman po sa may 13:50 ng Mateo. At yahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngitin. Ay, kawawa naman. So sila yung mga kawawa na mapupunta sa maningas na pugon na kung sa 21:8 ng Apokalipsis, dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. O, di ba? Kawawa naman. Kaya yung relihiyon, yung iglesia na itinayo ni Kristo, may role po siya para tayo matulungang hindi mapunta dyan sa sinasabi ng Mateo 13:50. O ika nga ni Pope, makibasahin na natin. Yung sabi ni Pope John Paul II, kapatid na Gabriel, sa Crossing the Threshold of Hope, sa paragraph 73, page 73, page 73 ito, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito po nakasulat po. Christianity is a religion of salvation. The salvation in question is that of the cross and the resurrection. God, who desires that man may live, draws near to him through the death of his Son in order to reveal that life to which he called in God himself. Everyone who looks for salvation, not only the Christian, must stop before the cross of Christ. Ayan, napakaganda ng sinasabi ni Pope John Paul II, kapatid na Gabriel. So, Amen. ganun po yun, ano? So, matutulungan tayo ng iglesia para tayo, kapatid na Gabriel, kapag nakapunta tayo sa langit, we will have the state of eternal union with God. Basahin natin yan sa Mateo 13:43. Ibababa lang natin, sa binasa natin kanina. Kanina kasi 50 yun eh. O sa 43, ibasa, kapatid na Gabriel. Yes po, ganito naman po nakasulat po sa may 43. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ayan, klarong-klaro. Yung mga matwid, magliliwanag daw na parang araw ang mga matwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ayan, klarong-klaro po, mga kapatid. Ibig sabihin, meron tayong eternal union sa ating Panginoong. Ika nga ng unang Korinto 2:9, pakibasa, kapatid na Gab. Opo, dito naman po sa unang Korinto 2:9, ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ayan, klarong-klaro. Meron palang inihanda ang Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Diba? O ano yun? Di langit yun. Diba? O, klaro-klaro naman po yan, mga kapatid. Oo.
Kaya tandaan natin, ayon po sa paragraph 1024 ng Catechism of the Catholic Church, na ang dulo po ng lahat ng ito ay ang tinatawag natin, basahin na nga natin, kapatid na Gabriel, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1024. Ipakita natin sa screen. Ayan po, Kaburnok. So, ayon po dito sa MICCC, 1024, this perfect life with a most holy Trinity, this communion of life and love with the Trinity, with the Virgin Mary and angels and all the blessed, is called heaven. Heaven is the ultimate end and fulfillment of the deepest human longings, the state of supreme definitive happiness. Ayan, klarong-klaro, yung langit pala, yung ultimate end at saka fulfillment ng deepest human longings. Ibig sabihin, yan ang goal ng bawat isa. Eternal salvation, which is ang pagpunta natin sa langit kasama ang Diyos na siyang Holy Trinity. Ayun. May communion pa tayo sa Virgin, sa ating mahal na Birheng Maria, sa mga anghel at sa lahat ng mga san. Ayan, klarong-klaro na yan. Nasa ating katisismo yan, kapatid Gabriel. Diba? Opo. Tanong, bago muna natin tapusin. Para kanino? Kasi balikan natin yung past tense, ano? Di ba, yung IEDC, sabi nila, ang pagkamatay daw ni Kristo sa krus para lang doon sa mga umanib sa iglesia nila. Yes, para please. naman sa MCGI naman, yun naman daw yung mga tao na ililigtas ng anak ni Kristo, ililigtas niya. Yun daw yung itinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Pero alam ninyo mga kapatid, sa past tense kasi, sa past tense ng salvation, alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo namatay po para sa lahat eh. Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang nakasulat sa 2 Korinto 5:15. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito po nakasulat po sa 2 Korinto 5:15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ayan, klarong-klaro, namatay pala si Kristo para sa lahat. Ika nga, by the way, ano bang ibig sabihin ng phrase na para sa lahat? Tumutukoy ba yon sa Iglesia ni Kristo ni Manalo lang? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang unang Juan 2:2. Pakibasa, kapatid na Gabriel. O, ganito naman po nakasulat, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ay, akala ko, ng lahat ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ay, wala pala ganun. Ayun. Hindi pala ganun na nakalagay. Opo. Ay, nako, grabe. So, ganun po yun, mga kababayan. So, ibig sabihin, ang past tense, namatay po si Kristo para sa lahat ng tao. Pero, dahil tayo, nasa atin ang choice kung tayo po ay sasampalataya kay Kristo o hindi. Sa pamamagitan ng, ang daming paraan. Basta makakuha tayo ng tinatawag nga natin sa simbahang Katolika na sanctifying grace. Paano ba natin makakamit yun? Siyempre, maraming paraan yan, kapatid na Gabriel. Pero, kapatid na Gabriel, kapag tayo ay mayroon ng ganun, assured po tayo sa ating kaligtasan. Yan. So, ganun po yun. Napakaliwanag po ng turo ng Iglesia Katolika patungkol po sa kaligtasan. Kaya maraming salamat sa aklat ni Father Agustin Florentino, itong Discovering the True Church. Ipakita na natin sa screen, kapatid na Gabriel, yung libro ni ayan, napakagandang libro. Mabibili niyo po sa lahat ng mga Catholic bookstores nationwide. I guess mabibili ito sa sa St. Paul's Bookstore. Yung presyo as of now, sa huli kong, kasi bumili ako ng isang kopya, 150 pesos lang, Brother Gabriel. At baka sasabihin nila, wala, ito, hindi ito aprobado ng Iglesia Katolika. Hindi po. Meron po itong nihil obstat, meron ding imprimatur. Yung nihil obstat ng aklat, si Reverend Monsignor Alex Ramon Amante. At yung imprimatur, si Buenaventura Famadico DD, yung Bishop ng San Pablo, Laguna. Ayan. So, pili na po kayo ng librong yan. Napakaganda, maganda. Marami pong mga nagbigay ng mensahe sa aklat, si Father Fran, ayan, shout out sa iyo, Father Fran Villegas, yung National Secretary ng CFD Philippines, si Michael Vincent Suico. Hindi na pala siya ata ngayon yung CFD, National Secretary, tama? Oo, tama nga.
Si Attorney Marwil, ayan, si Attorney Marwil. Yung idol natin, yung idolo natin sa ang dating daan noon. Dating APT member, si Brother Alfie Angeles. Ayan. So, nagbigay siya ng kanyang mensahe. Ayan. Tsaka ito po ay recommended ni na Most Reverend Jose Palma ng Archbishop ng Cebu. Ang ating Archbishop sa Cebu. Si Most Reverend Socrates Villegas ng Archbishop of Lingayen na Dagupan ng Pangasinan. Si Archbishop Soc. At yung Bishop ng Imus Cavite, si Most Reverend Reynaldo Evangelista, at Bishop ng San Pablo, yung nagbigay ng imprimatur. Ayan, so I guess itong video rin na ito ay mapapanood din sa ating kabilang channel sa Factbusters PH para mas marami pong makakaabot ng itong apologetics side na ito tungkol po sa kaligtasan. Alright, sige, Brother Gabriel, mag-closing ka na at baka meron ka pang gustong sabihin tungkol sa bagay na ito, kapatid na Gabriel, kung ano ba yung mga natutunan. Ako, ang natutunan ko, talagang napakapalad nating mga Katoliko, no? Tinuturuan tayong maging humble, Kaborno. Kasi ako nung araw, nagdulot sa akin ng parang masyado ako naging proud nun lalo na nung sa born again. Tanggapin mo lang si Kristo, tawag doon, sure na yung kaligtasan mo. Ayan. Pero hindi ko yung kaligtasan na tinutukoy ko doon is yung na kagad yun, eternal salvation na po kagad. Buti nga, awa ng Diyos, hindi tayo naging osas. Kasi yung iba, naging osas na naligtas na may tendency po na umabuso. Pero sa atin po, sa Catholic, tayo naligtas na at awa ng Diyos, patuloy tayong nililigtas. At kung loloobin ng Diyos, tayo po'y maliligtas po ng Panginoong Jesucristo in a near future, ayan po, sa balang araw, no? Patungong langit. Ayan. So, napakapalad natin na sa Catholic. So, ayan po mga kapatid, sana natuto din po kayo at nagbigay pag-asa sa ating lahat na tayo'y ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo as long as tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban at higit sa lahat, makatanggap tayo ng grasya mula sa kanya po. Ano? So ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Mag-comment po kayo sa baba, mga kapatid. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Cabo. At kami ang inyong taga-suri! Taga-suri! To strive with you shall perish. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri!